Hoy, maaga pa. Ang aga-aga naman, suhol agad. Ito namang si Robredo, tanggap agad. Hoy, Lenny, mag-ingat ka dyan. Sige, yari ka, sige. Baka makasuhan ka rin. Meron po tayong matinding natuklasan. Ano na naman yan, Pudinet? Alam nyo guys, kanina po, di ba binanggit ko sa inyo na nakikipagkita po itong si dating VP, si Leni Robredo. Ha? Nagkita po sila ni Bangag. Pero mga kaibigan, anong nangyari guys? Ito po, ipakita ko lang sa inyo ha. Hindi po ito Marites ha, galing po ito sa balita. Baka sabihin nyo Marites. Anong nangyari po, Dinet? Naku, mukhang nagkabayaran. Ano ba yan? Ha? Bagong-bago pa lang, hindi pa nga nag-uumpisa, nagkabayaran na. Ano ba yan? Ito po, ipakita lang po natin dito mga kaibigan, no, para meron po kayong idea guys kung ano po yung sinasabi natin. Totoo ba ito mga kaibigan? O syempre, lumabas ito sa balita eh. Ayan po, nako! Ano ba yan? Paki-check po sa inyong screen at pakibasa po guys. Ito nakita ko lang ito sa balita kanina, no? So, ha? Kanina lang po ito guys, kanina po, mga ilang minuto po. Nagtatanong lang po tayo ha. Bakit meron kaagad 500 million pesos? Nako! Nakatanggap daw mga kaibigan. Itong dating Leni, VP Leni. Nako! 500 million pesos binigay or inilaan ni Marcos Jr. para sa Jesse Robredo Coliseum. Ibang klase ka talaga. Ibang klase ka talaga, Bangag. Ang bilis mo maglabas ng pera. Galing ah. So mga kaibigan, ito lang po ang ating survey, no? Or ito lang po ang ating tanong sa inyo. Para mag-comment din kayo guys. Magbigay din kayo ng mga sarili nyo mga komento at mga reaction po kung ano pong ibig sabihin nito. Kasi kakikita lang nila eh. Bakit po merong kaagad 500 million pesos? Ang tanong, ito ba ay kabayaran? Ito ba ay suhol? Nako, no? O, nagtatanong lang po tayo ha. So, mga kaibigan, mag-comment naman kayo. Okay? Sabi ni Daling, alam na this. Kasi po, kaya po ito kumalat kaagad mga kaibigan. Kumalat kaagad kayo ito, nag-viral kaagad ito eh. Kasi nga, kakikita lang nila. Ang tagal-tagal ng panahon. Itong dalawang na to mga kaibigan ay hindi po ito magkakakampi. Nag-away po ito guys. Ha? Tapos biglang nagkita. Pinuntahan ni Bangag etong si Leni Robredo sa kanyang lugar. At yun na nga. Sabi daw, mukhang may pinag-usapan. Kung ano man pinag-usapan nila, wala akong pake. Pero, nagulat ang lahat. Sumambulat sa social media. Bakit biglang biglang nagkaroon ng 500 million pesos? Nahiya pa, no? Hindi pa ginawang 1 billion eh. Oh, to follow daw, to follow. Okay. Meron daw kasing isang Coliseum. Oo. Na kailangan po i-renovate kasi nasisira daw guys. Sirang-sira na daw yung tinatawag nilang Jesse Robredo Coliseum. Ito siguro ay parang alay siguro sa kanyang asawa na si dating Jesse Robredo, no? Yung na-crash ang eroplano. At yun po yung dahilan kung bakit maagang pumanaw ang asawa ni dating VP Leni. So mga kaibigan, bakit po may ganito guys?
Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like at pakit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po, magandang gabi po sa inyong lahat. Happy weekend po. Happy birthday kay Helen ng Canada. Helen, happy birthday sa iyo dyan. Baka wala si Helen kasi baka nag-celebrate ng kanyang birthday. Ayan ha. May you have more birthdays to come, Helen ng Canada. Kung andyan ka man, kung nakikinig ka na, happy birthday po. Ayan. So tuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan. Sa ating po mga suki dyan, mag-comment lang po kayo. Dating gawi, comment lang kayo dyan para mabasa natin. Maya-maya po, babasahin natin lahat ng mga comment nyo. At syempre guys, mga tanong din. Okay? So ito na po, tuloy-tuloy na po tayo guys. Umpisahan muna natin, no? Pag-usapan muna natin itong 500 million pesos. Bago po natin puntahan yung dalawang ex-engineers na bigla pong binawi ang kanilang testimonya. Okay. Handa na ba kayo sa 500 million pesos? Pudinet, umpisahan mo na. Okay, basahin po natin guys. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. kasama si Naga City Mayor Leni Robredo ang pasilidad layunin ng pondo na patibayin daw, no? Patibayin umano ang istruktura at ihanda ito bilang mas maayos na venue at evacuation site sa panahon ng kalamidad at malalaking pagtitipon. Nako, ano na naman kaya ito mga kaibigan? So ito dong 500 million pesos na ibinigay mismo ni Marcos Jr. Inilaan daw ito guys para daw ito sa isang Jesse Robredo Coliseum. So sa naturang pagbisita, inihayag ang pagkakaloob ng 500 million pesos pondo para sa retrofitting at modernisasyon ng Coliseum na layong gawing mas matibay at mas handa ang pasilidad sa mga kalamidad na malalaking pagtitipon. Layunin umano ng proyekto na gawing mas functional ang Coliseum, hindi lamang bilang venue ng mga event, kundi bilang evacuation at disaster response hub kapag may bagyo at pagbaha. Nako, mukhang may naaamoy na naman po ako mga kaibigan ng corruption dito. Tandaan nyo guys ha, tandaan nyo po ito. Sabi po mga kaibigan ni ayon po sa Cabral Files. Okay, balikan po natin yung Cabral Files kasi connection to may connection to mga kaibigan dito sa binigay niyang 500 million pesos. Okay, meron po isang tulay. Kung naalaala nyo, mga kaibigan, meron po isang tulay sa may norte, sa lugar nila sa lugar nila Bangag. At ayon po sa Cabral Files mga kaibigan, lumabas po ang pangalan ni Lisa Tanas. At nakatanggap po ito mga kaibigan ng, kung hindi ako nagkakamali, ay milyon-milyong pera po, pondo na nakapangalan po kay Lisa Tanas. Pero pagbisita po ni bagong sekretary ng DPWH na si Vince Dizon, alam nyo ba guys kung ano ang sumambulat sa harapan ni Vince Dizon? Kasi magpapagawa daw ng tulay magpapagawa daw ng tulay etong si Lisa Tanas. Pero sa kasamaang palad mga kaibigan, hindi naman tulay ang sumambulat kay Vince Dizon. Ano po ang nakita ni Vince Dizon guys kung naalala nyo? Mga poste lamang. Grabe. Mga poste lang poste. Walang tulay. Wala ngang ilog
nagpapatayo ng tulay na walang ilog at mga poste lang. Sinabi po ha, sinabi po. Doon sa balita guys, kitang-kita po na talagang wala pong nagawang proyekto. Kung meron man, mga poste lang nakatayo doon. Yan po ang nakapangalan under po kay Lisa Tanas. Pero, alam nyo bang sinabi? Alam nyo ba ang sinabi ni Secretary Vince Dizon? Kulang daw sa pondo. Oo. Meron naman daw proyekto. Kaso lang kulang. Salbahis talaga. Oh. Kulang daw mga kaibigan. Meron naman daw, sabi niya, at least meron daw poste. Pero kaya daw hindi natuloy, ha? Ito ang sabi niya, ha? Kaya daw hindi natuloy kasi kulang daw ang budget. Giatay. Lokohin yung lelang nyo. Oh, ngayon, ito, 500 million binigay nyo dito sa Jesse Robredo Coliseum. Ano na naman gagawin nyo dyan? Baka sabihin nyo na naman, ha? Kulang po sa budget kaya hindi natapos. Kasi po, tandaan nyo guys, ha? Ako, hindi lang talaga ako, nakalimutan ko lang talaga yung exact numbers eh. Kung magkano po ang nakuha ni Lisa Tanas na galing po sa DPWH, ha? Ito po mga kaibigan, galing po ito sa Cabral Files. Hindi ko lang talaga matukoy kung magkano po yung amount, pero medyo malaki-laki po 'yun. Ngayon, kaya po natin ito pinag-usapan mga kaibigan kasi ito na naman si Bangag. Namimigay na naman ng pera. 500 million pesos. Ha? Nahiya lang siguro kaya hindi ginawang 1 billion. Ha? Ano na naman po ito mga kaibigan? 'Di ba? Kung sabi nila Ling Garcia, Sir Foodie, double like done. Thank you very much. Double like done. Oh, mga kaibigan, ano po masasabi nyo dito guys? Ano po ang inyong magiging reaction po dito at komento? Bakit po nagkaganito? Meron na naman pong perang involved. Ito na naman tayo. 500 million pesos. Akala ko ba hindi kayo tatanggap, madam? Oh, bakit po kayo tumanggap? Ano kayang ibig sabihin nito, mga kaibigan? Oh, bahala na po kayong humusga. Kung ano po ang kasi kung babasahin po natin dito, guys. Ayan, oh. Bongbong Marcos gives Leni Robredo 500 million for Jesse Robredo Coliseum rehabilitation. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. immediately approved. Ha? Ito ha, ulitin ko sa inyo ha. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. immediately approved the 500 million fund for the retrofitting and modernization of Jesse M. Robredo Coliseum, following his inspection of the structure on Saturday, February 21st. The rehabilitation includes a community kitchen for mass feeding, improved sanitation and drainage systems, structural reinforcement, and designated medical response areas based on the statement released by Presidential Communication Office or PCO. Nako, ito po ang sinabi daw mga kaibigan ni Auntie Claire. Ito na naman tayo. Umpisa na naman po mga kaibigan. Hindi pa nga natin nabigyan ng solusyon ang malawakang flood control scandal. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong ng mga big fish. Ha? Wala pa rin big fish mga kaibigan. Sabi nila, bago daw magpasko, may makukulong o may magpapasko daw sa kulungan. Tapos biglang binago na naman. Bago magbagong taon, may makukulong. Wala pa rin. Eh ano na ngayon? Ha? Wala na. Magmamarso na po guys.
Ito po, basahin lang po natin para makumpleto lang po yung context natin, ha. Pakinggan niyo po ito, guys, no? Galing po ito kay DPWH Secretary Vince Dizon. Ang sinabi niya, Vince Dizon, iginiit na matatapos na sana ang tulay kung di lang naubos yung pondo. Kaya lamang naman hindi natapos kasi nga naubos yung pondo. O, ulitin ko, ha, siya po nagsabi nito. Hindi po ito marites, mga kaibigan. Sabi po ni Vince Dizon, ha, ulitin ko, ha, para po klaro po ito, ha. Baka sabihin nyo, marites po ito, mga kaibigan. Sabi po ni Vince Dizon, iginiit na matatapos sana ang tulay kung hindi lang naubos ang pondo. Kaya lang naman hindi natapos kasi nga naubos yung pondo. Sus Mariosep. Iginiit ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na matagal nang dapat natapos ang mga tulay sa Ilocos Norte. Nako, Ilocos Norte pala ito. Kung hindi lamang umano na ubusan ng pondo ang proyekto. Grabe, ha, bugo. Ulitin ko, ha. Marami na daw, dapat daw tapos na daw yung mga tulay sa Ilocos Norte kung hindi lang daw naubos yung pondo. Bugo. Ano akala mo sa amin, syunga? Ito ay matapos niyang inspeksyonin ang isang unfinished bridge sa Pidig, kung saan naging sentro ng usapan ang aligasyong Ghost Project. Sa lugar matapos mapag-alamang, ito na po yung sinasabi ko, guys, ang figures, 30 million pesos na ang nagastos sa naturang proyekto, ngunit poste at pundasyon pa lamang ang naitatayo. Ha? Poste at pundasyon pa lamang ang naitatayo. Ito po yung 30 million pesos na nakapangalan kay Lisa Tanas ayon po sa Cabral Files. At inilabas din po ito, mga kaibigan, ni Representative Leviste. Nakita naman, guys, pinakita naman yung mga documents. Hindi naman po ito marites. Nakita naman natin lahat. Nung dati pa po, no, ang mga nakaraang pambuwan, talagang pinakita naman po yung mga pangalan kung sino ang nakatanggap. At isa na nga ito, si Lisa Tanas, na nakatanggap po ng pera. Pero, ang tanong, bakit po poste lamang at mga pundasyon? Kulang daw ang pondo. Sa panayam, diretsang sinabi ni Dizon, well, clearly naman, hindi to Ghost Project. O, ito, ha, siya na po nagsabi nito, guys, ha. Galing po ito kay Secretary Vince Dizon. Hindi po ito gawa-gawa po o hindi po ito AI, no? Kasi balita talaga ito, eh. Sinabi niya, well, clearly naman, hindi to Ghost Project. Hindi daw Ghost Project. Pero pag tiningnan nyo ang picture, mga kaibigan, talagang Ghost Project talaga, guys. Sabi niya, kasi may nakatayo, kaya lang naman hindi natapos kasi nga naubos ang pondo, bitin yung pondo. Sus, bitin daw yung pondo. Pwede ba yung ganon? Pwede ba yung ganon yung rason? Na kaya po hindi natapos ang mga tulay sa Ilocos Norte ay nagkulang daw ng pondo. Bitin daw, mga kaibigan. May ganun ba, guys? May ganun ba na reason? Ito po, klarong-klarong pangloloko po ito. Klarong-klaro na pinagtatakpan po ni Secretary ang kanyang natuklasan o ang kanyang sumambulat sa kanyang harapan na ito po ay isang ghost project. Diyos ko naman, wag mo kaming gawing syunga. Wag mo kaming BO-BO. Ha, Secretary? Matagal na daw yan. Imposible naman magkukulang ng pondo yan kung talagang hindi po yan ninakaw. Huwag po kayong magmamaangan. Please lang. Huwag po kayong magbigi-bigihan. Huwag po kayong magbulag-bulagan. Bistadong-bistado na po kayo, Secretary. Yan, dagdag pa niya. Kailangan pa ng karagdagang pondo. Sus Mariosep. Upang makumpleto ang mga tulay sa Pidig, Kabaruan at Estancia. Ayon sa DPWH, target nilang maglaan ng kabuwang
85 million pesos daw ang dagdag para tuluyang matapos ang 3 tulay sa lugar. Sa kabila ng paliwanag, patuloy namang nanawagan ang publiko na mas malinaw na pananagutan at mas mahigit na pagbabantay sa mga paggamit ng pondo ng bayan, lalo na sa mga proyekto matagal nang naantala. Sus Mariosep, talaga ginagawa po tayong syunga, mga kaibigan. Kaya daw hindi natapos dahil wala daw pondo, kulang daw bitin. Pero bakit po magbibigay? Ito tanong lang po tayo, nagtatanong lang po tayo. Bakit po kayo magbibigay ng 500 million pesos para ilaan dito sa Jesse Robredo Coliseum? Sabi nyo, kulang ang pondo. Hindi natapos ang mga tulay sa Ilocos Norte dahil bitin sa pondo. Pero nakakagulat, kanina lang po ito nangyari, guys. Meron pala kayong 500 million pesos para dito sa Coliseum ni Jesse Robredo. So sino po ang niloloko nila? Wag naman sana po kayong wag naman po sanang gawin yung mga syunga ang mga tao, ang mga netizens. Dahil klarong-klaro naman talaga na yung sinasabi mo sa Ilocos Norte ay talagang ghost project po. Kahit magpustahan pa tayo, guys. Kahit magpustahan pa tayo. Talagang pinaikot-ikot lang po nila ang mga naratibo para po makalusot dahil lumabas ang pangalan ni Lisa Tanas doon sa proyekto na pinalabas po ng mga documents kasama po doon sa Cabral Files. At eto na nga yung pasabog po ni Representative Leviste. Kasi po, mga kaibigan, lumabas na po ang text messages, palitan ng mga mensahe ni Marcos Jr. at saka ni Bersamin. Ayon po yan sa pasabog ni Egay Erice. So wala na. So ngayon, ito na naman. Balikan po natin ito kay Robredo. Ito na naman. Maglalaan na naman po ng pondo para daw sa isang Coliseum. So ngayon, guys, ito na lang po ang tanong ko sa inyo. Naniniwala ba kayo dito? Or baka siguro palabas na naman po ito, mga kaibigan. Kumbaga, ito po, analysis na po, no? Opinion na po. Ito kaya isang suhol. Yehey! Suhol na naman! Hoy, maaga pa. Ang aga-aga naman, suhol agad. Ito namang si Robredo, tanggap agad. Hoy, Lenny, mag-ingat ka dyan. Sige, yari ka, sige. Baka makasuhan ka rin. Ay, nako.